Guys, kung may isang novel na gusto nyong maging TV series or film, anong novel yon at bakit? Hi guys, ako si Hez at ang librong gusto kong maging TV series ay Ibong Adarna. Hi, ako si Lou and ang gusto kong book na maging series or to be adapted into something is Mistborn by Brandon Sanderson. Hi guys, ako si Pael at ang librong gusto kong maging TV series or film ay Kapitan Sino by Bob Ong. Hi, ako si RJ and ang gusto kong book series na maging TV show ay Lorian Legacy series by Pitocus Lore. Hi guys, I'm Jmar. Ang book na gusto kong maging series ay muntik na by the way, ay ang Jano Silang series ni Edgar Calabria Sama. Lahat ng yan dito sa 5th episode ng The Book Book Bang Bang Club! Welcome sa 5th episode. Yes, this episode is a very special one because for the first Yes. time, meron po tayong special guest. Yes! Na. Book Back Club debut. Yes. For cloud. Five tayo for episode 5. And that's no other than Jmar Castro. Welcome to the Book Bang Club. So Jmar is a member of our book club and I feel like he's a very special guest kasi people like him, people like you, I feel like people like Jmar do not get enough recognition with the job they do. Ikaw ba, personally, frankly, nararamdaman mo yun? Paano ba? Kasi sobrang sanay kaming mga writers na nag-work behind the scenes. So, as part of pagiging writer, kasi mostly ang mga writers ay sobrang introvert. So, minsan, kumbaga sanay kami na yun, nasa shadows lang kami, sa likod ng camera. Pero yun, pero agree na for the longest time, yung acknowledgement sa writers ay hindi, lalo na sa TV. Mm. Pero ang okay naman doon, nagbabago na yung panahon. So, ngayon, unti-unti nang ina-acknowledge yung mga writers sa mga series, sa mga pelikula, sa mga teleserye, at yun naman yung maganda. Yes. So kung nagtataka kayo, sino ba tong bagong salta na to sa The Book Bang Club? Jmar po is a TV writer for almost 2 decades and sabi nga niya, siya at ang mga kasamahan niya sa pagsusulat ay laging behind the scenes, behind the camera. And personally, I think they really don't get enough recognition. Kasi pag may bagong movie, starring this actor, this actress, directed by this director, pero walang acknowledgement who wrote it or who came up with the idea of the story. So, Jmar works for TV. He also worked for films and he also works for streaming platforms, VODs. Kung meron pong makakapakinig ng episode na to na JM Fiang fan, si Jmar po ang isa sa mga responsable sa bagong series ni na JM at ni Fiang na Ghosting. Yes, watch it guys. Subscribe na. Wow, nakapag-plug pa. Deserve. Would you like to share with everyone the other projects that you had worked on, that you had wrote? Ayun, ang first teleserye ko ay very memorable sa akin kasi technically yun yung kumbaga, start na, eto na, matutupad ko na yung pangarap ko. So, nag-brainstorm ako sa Immortal. So, kung nakakaalala pa sa teleserye ni na Angel Locsin at John Lloyd Cruz, noong 2010, yun yung unang naging brainstormer ako para sa isang teleserye. At simula nun, naging part na ako ng iba't ibang teleseries ng ABS-CBN. So, kapagsulat din ako sa longest drama anthology in Asia na MMK. Wow! What episodes yung pinaka sa MMK mo na nasulat? Pinakamalalang. Actually, ang laging napupunta sa akin mga episodes, syempre mga LGBTQ stories, parang gano'n. So, yun yung mga usually na nasusulat ko for MMK. Tapos nung pandemic, merong kwento na nag-viral na gay couple na nag-meet sa Starbucks. Ako yung naging writer for that episode. Ang cute Oo. nun, actually. Nasa Norway na ata sila. Tama ba? Oo, tama. Yes! So, naalala ko yun. Yun. Ang cute nila together. Nakakakilig sila. As in, nakakakilig yung love story nila. Tapos, meron din ako, GF. FA naman silang magjowa na girl. Parang yung isa yata influencer siya. Tapos ako din yung nag-write ng story. Basta kabaklaan, no? Sa'yo napupunta. Oo, totoo. Feeling ko bakit kaya? Bakit Mas kaya? boy lang naman ako. No idea. Di ba? Stereotyping. So, Bakit you ito also, boses, bakla agad. you're also part of the Philippine adaptation of
the, what do you call this? The Kim Pao project. What's Wrong Yes, with yung Secretary Kim? totoo. Sa View na mapapanood nyo pa rin so you can binge watch it on View, guys. At And syempre, nandyan ang How to Spot a Red Flag ng yes, Don ng Don Bell. Bell. At syempre, ang last soap ng Katniel, ang Too Good to Be True, na nasa Netflix naman. Yung ba yung kulot-kulot si Catherine? Yes, Okay, yung nurse okay. siya. Oo. Ay, okay. And, Pagod na siya. true. Pagod din siya doon kasi nga ang dami niyang pinagdaanan sa teleserye. Na responsible ka. Kasi syempre, as part of the writing team, kayo yung humuhulma nung Oo, ng kwento, character. ano yung Oo. tatakbuhin, no. Right. Yung pagdadaanan ng characters. Yes. And syempre, personally, ang pinaka-memorable sa akin na project na sinulat ni Jmar is yung Cinemalaya 2023. Tama ba? Film or entry na Angkas. So, ayun, yun yung kami yung last batch bago mag-pandemic. Mga naging finalist nung 2019 at 2020 yata, pinalabas nung 20, basta yung nagbalik after pandemic. Yun yung batch ng Angkas. Ito yung batch na huling in-screen sa CCP before CCP bago started gawin. the renovations. Totoo. Right. Yeah. And this is something I didn't know about you. You are a Palanca awardee. Yes! I won Ay. for Angkas, second place sa Dulaang Pampelikula noong 2019. Diba? Sobrang bigatin po ng Oo, drama grabe. namin. We're in the presence of a writer royalty. Of a legend. It's yung it's giving pop star royalty. As a Sarah G fan. As a pop star. Future PGOT winner. Yes. Yeah, late. Sa Asian TV Forum, you won the Best Horror Pitch. Yes, for Award. Hysteria. So, abangan nyo yun, guys. Upcoming. Soon. And of Pero- all Jmar's achievements and portfolio, ang pinaka-remarkable talaga is jumping rope champion siya ng grade 4. Yes. Oo. Pwede mo na rin idagdag yung online traitors winner. Online? Online? Online. Parang may something doon. I'm gonna read into that. So just like Hazel, RJ, and Lou, Jmar is also an avid player of online reality games. Ang dami niyong time in your busy schedules. Nakisingit niyo pa talaga yun. Oo, yun lang yung chance na ma-experience natin, yung mga games na minahal natin. Tsaka yun yung chance na pwede kang maging masama. Char lang. Curious lang pala ako kung how did you start screenwriting pala? Siguro isa ako sa mga swerte. Wow, na bata pa lang, alam niya yung gusto. Choir tayo, usually nagdadaan tayo doon sa face na ano ba talaga yung gusto natin. Siyempre, dumaan din ako doon sa choir, gusto ko maging police, computer engineer, ganun. Pero kumbaga, bata pa lang ako, high school, alam ko na gusto ko nang magsulat. Tapos ang mga influences ko syempre dahil sa teleserye, bakla, teleserye, anime, ito yung mga panahon na nasa prime time ng Philippine TV, mga anime yung palabas, Right. parang ganon. Anong Kasi taon pati to? sa umaga. 2022. Early 90s, early 2000s. Ito pa yung mga pag-morning, 'di ba? May mga anime, kuwari mga Sarah Munting Prinsesa, Sedi, tas sa tanghali, may mga Sailor Moon, Detective mga Fushigi Yugi sa Conan. gabi, or Ghost Fighter sa prime time. Tas sobrang mahilig din ako mangolek ng Filipino comics dati. Ngayon parang wala nang Filipino comics na yung mura kasi mas graphic novel now yung meron, 'di ba? Kuwari mga Jaja Saturna. Pero dati, naalala niyo yun, yung mga funny comics, yung mga horror comics na nabibili sa bangketa, yun. So dahil doon, parang masyado akong na-excite sa pagkukwento. Tipong umabot ako sa point na dinidirect ko gabi-gabi yung mga pinsan ko ng mga teleserye scenes. As in, kunyari, yung mga laglagan sa pool, okay, itulak kita sa pool, ganyan. Tapos, guys, may abangan na. As in, ikakat namin sa mataas na high point. Tapos, itutuloy namin bukas. As in, kung paano mag-run yung teleserye. So, by that time, alam ko na syempre, nung bata ka, hindi mo naman alam kung ano tawag sa mga scriptwriters, diba? Basta alam ko lang, gusto ko na magkwento. Hanggang sa yun na, no high school ako, yung choices ko din noon ng courses ay may connection sa storytelling. Either gusto ko maging journalist or maging writer. So yun lang yung dalawang options ko coming in nung college. Either magiging reporter ako or magsusulat ako sa TV at movies. Tapos yun nga, hanggang sa eventually, no after college, ang opening nun sa ABS, do ang first job ko ay sa GMA. So technically, papunta na ako sa news. Pero gusto talaga magsulat ng soap. So ang opening nun sa ABS ay PA. Pero naisip ko, pwede yun entry level. Para syempre ano ka na sa loob, di ba? Pag nakapasok ka na sa network, mas madali nang i-navigate, kumbaga. So nung pumasok ako as PA trainee
sinasabi ko na agad dun sa HR, tsaka dun sa nagtitrain sa amin na gusto ko pong magsulat. So ayun, nilalagay nila ako sa mga positions na ang track ay pagsusulat. Pero syempre, Pagsusulat. ang hirap kasi ang track nun researcher eh. So naging researcher din Mm. ako, tas naging PA ako for MMK, hanggang sa, eto na, nagkaroon ng workshop si Sir Ricky for soap opera writing. Tapos yun na yung naging entry point ko para makapagsulat sa TV. Kasi after nun, i-deploy na kami sa mga shows para mag-create ng teleserye. So yun yung history. Tapos eventually, yun na. Sabi nga nila, as they say, the rest is history. Na-curious ako dun sa nagre-reenact kayo ng mga pinsan mo ng mga ng mga scene sa Oo. teleserye. Isa ba sa mga nire-enact nyo yung hinulog si Claudine sa balon? True. Visconde Massacre ba yun? Calvento Files. Calvento Sorry. Oo. Grabe yun. Actually, trauma mas ko sa yun. pool. Kasi di ba dati uso yung lagi tinutulak sa pool yung mga sina Tanya Garcia, sana ikaw na nga. O yun, kuwari sina Claudine. Diba? Laging tulakan sa pool. Parang gano'n. Yung kapag nakakita ka ng pool sa eksena, parang aabangan mo. Alam mo na May may... tulakan dyan. Oo, Ganon. oo. Tapos yung mga kuda ang malala, hindi ko Oo. tunay na anak. Mga ganon. Yeah. As in, yung mga soap opera tropes na pinapagawa ko sa pinsan ko. Tsaka mga favorite ako, yung naman, yung mga slasher films. Dahil naghahabulan kami ng may talaga. Yung magtatago kami sa ilalim ng table. Tapos, yung kunyari, may mga, kasi yung mga pinsan ko noon, kuwari nahahati, yung may mga older kang pinsan, tapos diba may mga younger pinsan ka. So, yung mga older namin pinsan, pag lumalabas sila to hang out or kung saan na sila pupunta, pag naiiwan kaming mga magpipinsan na bagets, masaya kami kasi nga, gagawa na kami ng film. So, yun, kunyari, slasher film na magtatago talaga kami sa, cabinet or magtatago kami sa ilalim ng table. Tapos, meron talagang assigned na, kunyari, Pael, ikaw yung killer, ha? Mga ganun. Tapos, magtatago talaga kami, tapos sisigaw talaga kami na as in Scream Queen's realness. Ganon. Ang saya. Nakakamiss naman yung ganong kaya yun, alam ko na gusto ko talagang magkwento, bata pa lang ako, tapos na-excite talaga ako. You were born as storyteller. Yes. Kumbaga. Siguro. Oo. Very Mika Salamanca yung Ay, mga yes. words niya. Oo. Di ko inisip. Oo. Sa Kabalen din. Oo nga. Oo. Kabalen. Sa Kabalen, it's si Mika Salamanca realness. Controversial kabiblan. Pag nag-meet tayo, dapat magre-reenact din tayo, ha? Tapos si Jaymar ang Manda ka. mag-direct. Sige. Ano, Di ko Ireland naabutan Killer. yung mga shows nyo. Di ko naabutan yung mga pinagsasabi niyong shows. No way. Pero Ako actually, din, basta di ko soap alam yan, trope. actually. Masa soap trope naman, pasok. Ang Ah. favorite ko yung mga kontrabida, di ba? May Hindi mga ko eksena, kunyari, finally, lalaban na yung bida. Pick ka na si Mara kay Clara, ganyan. Ikaw sumusobrak na Clara, tapos lalabanan niya, tapos maaabutan nung nanay ni Clara. Tapos di ba magpapanggap siya na sinasaktan niya. Favorite ko yung mga ganong trope kasi nakakagigil. Parang, oh my God. Tapos syempre, si Mara, pagkagalitan yung nanay, wala kang Correct. utang na loob. Chururut. Correct. Syempre, hindi naman siya makakariso. Siya na, day. Favorite ko yung, as in, hindi naluluma sa akin yung mga ganon. Kahit ilang beses mo ipakita sa, bentang-benta sa akin. Anyway, curious kami, no? Ano ang usual writing process ng isang writer? Or ikaw, ano ang writing process mo? Paano ka nag-uumpisang maghanap ng idea? Saan ka pumupulot? Saan ka humuhugot? So, unang-una, malaki talaga yung impact ng deadlines. Pag may deadline ka, mafo-force kang ma-inspire. Kasi syempre, meron kang ahabulin na deadline. Tapos pangalawa, totoo yun, yung mga personal stories ng mga tao, napapanood mo, nababasa, news. Tapos usually nakakatulong sa process ko ang kape. Laking impact ng kape at paglalakad. Kasi kapag naglalakad ka, 'di ba, nakiklear yung mind mo. Kunyari ako, nauuntog ako sa isang script o sa isang story or sa isang concept. Minsan ang gagawin ko, kailangan ko maglakad para yung utak ko mag-wander din siya. Tapos yun, nasosolve ko yung mga hindi ko masolve. Is there something that you have written na sobrang reflective of you as a person? Hindi to halata, pero sobra ako kasing private na tao. So mas gusto kong hindi ako nakikita sa mga gawa ko. Unless sobrang kilala mo ko, syempre merong magsislip dyan, di ba? Na kunwari na belief system or na kasing shallow ng mannerism or yung usual kung paano ako magsalita. Pero on a deeper level, hindi ako naglalagay ng piece ng pagkatao ko sa mga sinusulat ko. I mean, kumbaga kaya ako nakaka-connect sa kanila kasi kunyari, syempre yung experience ng grief, humuhugot ako sa mga napagdaanan ko na, pero not necessarily na ilalagay ko. Kasi di ba may mga minsan na kunyari, ito yung pinagdaanan ko. Tapos makikita mo siya na literal na translate ko sa isang kwento, sa isang character. Wala pang ganun.
Pero excited ako makakreate ng personal stories na alam mo talaga na may pagka-autobiographical siya, parang ganon. Mm. Pero mostly, pag nagsusulat ako, mas gusto ko na hindi ako nakikita sa ano, mas gusto ko na re-relive yung buhay. Kumbaga, mas gusto ko sinusulat yung buhay ng ibang tao. Parang ganon kaysa sa buhay ko. Kasi nga, siguro nanggagaling yun sa mga trust issues ko. Kasi yun nga, hindi halata, pero mas private kasi akong tao na yung mga bagay na tungkol sa akin ay mas kinikip ko sa sarili ko na lang. Yun na yung pinakamalapit na process sa pagkatao ko. Hindi ko nilalagay Mm. yung sarili ko dun sa mga characters na sinusulat Mm. ko. Pero nilalagay ko yung sarili ko on their shoes. Mm. So Mm. generally, your inspirations are all external. Oo, Mm. external. Parang External gano'n. Tapos talaga. feeling ko din kasi hindi kasing kulay. Kasi pag nakakarinig ako ng kwento ng ibang tao, mas nai-inspire ako kasi mas feeling ko, ay, mas makulay yung buhay niya. May nasa spark sa akin kaysa pag gumugot ako sa sarili kong experience. Siguro yung emosyon, yun na yung pinakamalapit doon. Yung para makakonect ako, yung same emotion ba, ay nanggagaling siya, pero kailangan mas may effect, di ba, pag naranasan mo. Kunyari, sa gay stories, yung mga discrimination, madali ako makakonect din doon kasi kahit hindi kami literal na same na experience, gets ko yung pinagdadaanan niya, parang ganon. So, Jmar, may question ako sa'yo. So, may mga libro ba na nag-inspire sa'yo sa mga nasulat mo na? So yung nabanggit ko nga kanina, yung Janus silang, nung binasa ko siya, sobra akong na-excite na parang gusto ko to i-pitch. Parang ganun. Kasi mahilig talaga ako sa Philippine mythology eh. Right. Tapos parang nagtataka ko na, ba't walang masyadong, well, bukod sa mahal, hindi pala ako nagtataka. Alam ko pala yung sagot. Kasi mahirap mag-produce ng ganong scale. Kaya mga Philippine mythology. Kasi may effects, di ba? Mm. So, yun yung naghihinder para wala tayong masyadong nakikitang ganong klaseng story sa mga teleserye natin. Lalo na nung time na yun, nung time na pinitch yung Janus Silang. How do books like that, how do they get chosen to be the next adaptation, like by Mm. ABS-CBN or by GMA or by Netflix? Actually, nung time na yon may tinatawag na grand pitching. Kaming mga writers, trabaho namin mag-pitch ng mga bagong soap, ganun, bagong series. So, Mm. ako, for example, nung sabi ko, gusto ko mag-pitch ng book adaptation. Parang gano'n. Kasi mahilig din ako sa Philippine literature. So, why not mag-adapt ng Filipino novel? Parang gano'n. Na hindi kasi usually ginagawa sa mga teleserye, di ba? Ang pinakamalapit na doon, actually, yung Precious Hearts Romances na bongga naman. Yes. Oo, na Meron, di ba bongga. nagkaroon din na ba? Oo, nagkaroon. At ano siya, nag-rate. So, Oo. kumbaga, meron ka ng data na, pag nag-a-adapt tayo ng Filipino stories, gagaling lang sa libro, merong data na nag-hit sila. So, nung nagbabasa ka, original talaga na gusto ko i-pitch nun, 13. Sin yung 13. Mm. So, as in, na-convince ko na yung mga, yung mga producers namin noon na, sige, sige. Pero, ang kailangan namin malaman kung nasan ba yung rights niya. Bago namin dalin sa management, syempre kailangan alamin muna namin na kung okay ba siya i-pitch. Tapos doon namin nalaman na nabili yung rights niya. Bago pa to Ah. magka-Netflix show, di Oh. pa namin alam nun na Mm. ipapalabas siya sa Netflix. So, nasad kami parang, kasi ang ganda din ng premise ng 13, di Mm. ba? Very okat-okat realness, ganon, na Yes, Mm. yes. investigative, ng supernatural. So, alam mong kaya siyang i-adapt sa TV. Tapos exciting din siya kasi nung time na yun, may probinsyano. So, pwede siyang action Right. serye, Mm. realness, parang ganon. So, syempre na kami, sayang naman na nabenta yung rights. So, pero yun din yung nag-encourage sa akin na mag-pitch kasi ibig sabihin, open yung mga producers. So, ano yung Nakikinig next? sila. Oo, open, nakikinig sila na pwede talaga. So, nung nabasa ko yung Janus, yun yung sabi ko, ito yung next ko ipipitch. So, nag-pitch kami, tapos ang cast pa nga na ang Peg Joshua Garcia, parang gano'n. Syempre, Ay! bata pa siya noon. So, Right. so, parang nakita namin, kayang-kaya na niya yon yung emotional gravitas, mga ganon. Tapos, Correct. Correct. kaya-kaya ni Joshua. Tapos bagay siya sa TV, di ba? I mean, without spoiling the story, alam mong Oo. Filipinos will eat this up. Correct. Ganon! Correct. so, ayun, tapos hanggang sa na-approve siya, fortunately. Tapos siya pa inalam din muna kung okay yung rights. So, okay pala. So, hanggang sa nakarating na sa management, tapos na-approve siya. Tapos yun na yung nanood kami ng play kasi kasabay yun eh. Kasi kasama sa pagbenta yun eh. Na habang pinipitch namin siya kung ano yung nangyari. Di ba nagkaroon na siya ng graphic novel. Tapos sinabi namin na ipoproduce siya ng Tanghalang Ateneo yung play ng Janus. So kumbaga yun yung business wise, syempre nagiging interested sila na so may traction. Tas
So, kaya yun. Tapos nung nabenta siya, unang may pa-teaser pa kami nun sa sa Play, mga ganon, ang saya. So, hanggang sa nagka-pandemic, hindi na-push yung project. Kasi alam nyo may nangyari, di ba? Ang daming Oo. nangyari after doon. Ah. Natsanak. Na, Natsanak. na, natsanak So, ang ano na ba ABS. siya? Out of the Equation na siya. equation na siya? Like, totally shelved out na yung project. Actually, hindi ko alam kung ano nang, kunwari, di ba usually kapag may mga rights, pwede natin tanong kay Sir Edgar. So, di Oo ba Oh, may nga. clause yun na true. kunyari 10 years. Di ba may ganun Mm. yun? Mm. Na usually, 5 years, ikaw We own the magmamayari rights. ng rights. So, tapos kung nagpumaso na ba siya, hindi ko alam kung napaso na ba siya, Sige, kung ano na isend mo sa akin nangyari. yung contract. I-review ko yung Para Ay! contract. malaman natin kung The napaso na lawyer. ba siya. Oo. Pero Okay. sayang, di ba? Pero nakaka-excite. Sana nasa table pa din siya kasi feeling ko, lalo na ngayon na global yung target ng ABS. And I think Jano Silang is a global story na magre-resonate sa world and at the same time, very Filipino. Na kahit na angat yung Filipino-ness niya, ay naniniwala pa rin ako na magre-resonate yung experiences kahit hindi ka Pinoy, di ba? Parang ganun. Kaya sana, Bikenemen, ABS, i-push pa din siya. As in, kasi total yun naman na yung objective ng company ay pag-global Mm. na. So, I think global story naman siya. So, sana nasa table pa din. And yes. And Nagparinig sa... Siyempre, this is a bookish podcast, and Mm-mm. like what I mentioned earlier, Jmar is a member of our book club. Let's talk about your reader life naman. What are your favorite books, or what's your favorite book? Sobrang controversial lalo na ngayon. Pero hindi favorite ko pa rin talaga yung Harry Potter series kasi ang laking doors na binuksan niya sa akin personally kasi feeling ko mas nag-explore ako ng ibang genre dahil sa Harry Potter. Kasi dati mahilig ako sa horror. Tapos dahil sa Harry Potter na-realize ko may iba pa palang mundo. So kaya yun nagbabasa na ako ng ibang genre dahil sa Harry Potter. Tapos iba talaga yung nung peak niya, iba talaga yung effect niya pag nagbabasa kayo together. Yung naghihiraman kayo ng libro sa library. Yes, Tapos oo. naguunahan kayo, yung experience na yon, yung na-capture niyang nostalgia sa personal mong buhay at the same time, yung kwento hanggang ngayon, dala-dala mo siya. So magkadikit sila. Kung ba yung coming of age ko, nakakonekta kasi sa book na yon. So kaya ang personal niya sa akin, kahit na controversial yung Author. author. Yes, Actually, magandang same. topic yun eh. Hanggang kailan matatapos. Kumbaga, kung meron kang favorite na libro, makaka-apekto ba yung stand ng author sa Mm. pagiging favorite mo sa kanya? Kasi na-test din yun sa akin eh. Kasi inisip ko siyang mabuti. Parang, nai-invalidate ba yung lahat ng pinagsamahan namin ni na Harry, Hermione at Ron dahil lang sa, problematic take Ni ni Right. Madam. Madam, na hindi ko din maintindihan. Kasi ganun yung premise ng book niya, di ba? May outcast, basically, Yes. na supremacist yung kalaban ng book. So, apparently, siya pala si Lord Voldemort, kaya pala nasulat niya ng All maayos. this time. All this out, exactly. Yung pala yung plot Ah, twist. So, ang sagot ko doon, for me, hindi naman. Kasi hanggang ngayon, parang ayokong i-take away yung experience ko at saka yung relationship ko doon sa book dahil lang sa problematic. right. Kumbaga, hindi yun yun. Technically, yung reality ni Madam JK ay part din ng world ng Harry Potter. Di ba? May mga Death Eaters talaga. Yes. Ganun. So, part siya ng Death Eater. So, kaya niya nasulat. Ganun. Mhm. Voldemort na nga siya. Actually, Voldemort nga siya. Parang ganun. So, Speaking yun, isa of ko sa favorite pala, books. James, alam mo yung issue nung Marnella tsaka yung author nung Yes! Mummy Mm. 1982. What do you think of that? Like, you as a writer, may say ka ba sa casting? Pwede kaming mag-suggest, pero wala kaming final say. For example, yun, pag pinitch namin na Marinela siya, syempre for approval pa din siya. Oo nga, Right. issue Oo, nga ganun. yun. Pero sobrang naano ko din yun, nagulat din ako kasi ang challenging nga niya. Kasi technically, sobrang ingrained kasi nung Marnella dun sa book eh. Kunyari, kung wala namang Marnella dun, hindi siya magiging issue. Kung wala ako lang nagsabi, kung wala gusto ko lang ng Marnella, iba siya kaysa dun, as in ako yung cover pa sila, di ba? So, inisip ko na lang technical stuff. Kasi syempre, Star Magic yung si Janela. Right. So baka yun na lang siguro yung reason, parang ganun ganun. ba Mm. yun? Oo. Oo, Kasi 'di ba kasi Viva yung magpo-produce and nung yun book. nga, ultimately there are people on the higher Mm-mm. steps of the ladder Yes. who call the Oo. shots. At kumbaga doon pumapasok yung business side naman Right. And ng of course, mga baki-baki. we don't antagonize those who really Yes. rally for Marnella. Kasi Totoo we syempre. understand why. Oo. Mm. Parang levels lang yan nun, yun nga, kumbaga buong buhay mo, di ba? Yun yung Mm. pinanghawakan mo, tapos suddenly, may iba siya. So, gets naman, ayun, valid naman. Hindi natin sila sinasawat
Mhm. Kumbaga, naiintindihan natin kasi readers din tayo. So, gets Ah, natin kung saan sila nanggagaling. So, tayo din naman may mga sariling biases sa mga books natin. mm. Tas to add sa mga favorite kong books, syempre mahilig ako sa Philippine Lit. Gusto ko yung Gotita the Dragon and Other Stories ni Nick Joaquin. Tsaka yung book niya na Reportage on Crime. Tapos nagsulat siya doon as Quijano de Manila. Kasi, kaya ako siya gusto. Kaya mo masasabing national artist si Nick Joaquin kasi hanggang ngayon, as if, pag binasa mo yung novels niya, or for example, yung Gotita the Dragon, as if sinulat siya ngayon. Ganun siya kahusay na ang timeless nung gawa niya. As in, hindi dated. Kahit yung topics na pinag-usapan. Tapos kahit na minsan, kahit alam mo, siya pa period siya kasi matagal na siya. Mm. Para ang fresh pa din. That's a good quality of written work, Oo. no? When it transcends Totoo. generations, Oo. years, and Mm-mm. it still stays relevant. Tapos ang galing kasi technically kung paano siya magsulat, yung mga prose niya ay simple naman pero ang vivid, yung emotion mafe-feel mo talaga. So, kaya ako sila favorite. And marrying yung pagiging reader mo and your craft as a screenwriter, ano yung mga first books or pieces of written work na nag-spark ng interest mo into storytelling? Yun nga, nabanggit ko yung pagbabasa ko ng mga Filipino comics nung bata ako. Kasi hindi ko makakalimutan na kung meron ako unang-unang work na ginawa as a writer ay comics. Tukol siya sa pasahero ng eroplano, tapos bumagsak siya. Parang ganun. Tapos kailangan nilang mag-survive. Parang yun yung story. Tapos comics form ko siya. As in, drawing ko siya sa notebook. As in, ang vivid na, yun yung klaro na nag-spark sa akin na ay, na-inspire akong gumawa ng something dahil sa mga nababasa ko. Para ay gusto ko din gumawa ng comics. Kasi nga, nung high school ako, meron akong barkada, tapos ang ginagawa ko, nagsusulat ako ng novels na kami yung characters. Di ba pa main character? Na kami yung characters. Tapos ano siya, Shaman yung title, tapos marami din siyang volumes. Tas, as in nakasulat yung handwritten sa notebook. Ay, Tapos ang bongga. kwento lang niya, dahil nga sa anime din, very Fushigi Yugi yung atake. Yung modern person na napunta Ah. sa book, parang ganon. Pero ito paandar, Japanese era. Ganon. So napunta siya sa mga ninja, ganon. So ayun, as in yun yung example naman ng inspiration ng anime sa akin. Na yun, yun yung kwento, as in na-transport siya sa ibang mundo. Dahil sa favorite ko kasi ang Fushigi Yugi, parang ganon. So, ganon yung novels na kinukwento ko nung high school. Parang ganon, tsaka yung mga, ano ba yung mga uso nun? Syempre yung mga Fear Street. Kasi di ba yun yung next level mo after mo mag-goosebumps? Mag-Fear Street ka. Mag-first date So, ka. ganon yung mga thriller stories. As in, di ko na alam. Basta pinamimigay ko yun sa mga kaibigan ko dati. As in, naka-notebook sila. So as you guys noticed, nawala po si RJ dahil meron siyang sudden ganap. But yeah, Na-transport po siya sa Japanese hero. Sa Japanese era. siya pala Oo. yung bida dun sa sinulat mong comics. Totoo. Napunta siya sa ibang mundo, guys. So, ito, since you said na you writing Ghosting by JM, yung si JM Fiang yung bida, no? Gusto ko lang din malaman, like, how did it start? If you are allowed to say stuff about it. Paano, Ayun. bakit JM Fiang? Actually, kaya JM Fiang kasi yun yung na-assign. Mm. Yun yung kumbaga maghanap ng wala palang pasabog. Kasi, Hindi, kasi kunyari, tama ba? Kasi minsan, nauuna ang cast. nauuna yung cast, lalo na pag Ah, commercial pag may projects, clout, nauuna yung ganyan. cast. Oo. Kasi minsan nakakatulong din yun para i-design mo yung concept Right. kapag alam mo na agad yung cast. So, bakit ghosting? Kasi marami ding mga pinitch for JM Fiang. Pero, ang pinaka-assignment, kumbaga, ay ilo-launch na kasi sila as love Mm. team. Kaya ghosting, yun yung isa sa mga na-approve na concepts na Mm. pinitch kanila. Pero madaming, may mga iba pang concepts na pinitch for JM Fiang. Ayun. Tama, minsan nauna yung casting. Actually, madalas mauna yung Madalas. casting. Okay. So, how does adapting a book into screenplay differ from writing an original script? Ano yung mga Ah. challenges mo pag Mm. nagsusulat ka? Since wala pa nga na-achieve na literal na, kasi isip ako, wala pa ako naging part ng team na literal na nag-adapt ng book to series. Siguro ang pinakamalapit na experience namin doon ay one sa MMK kasi nag-a-adapt kami ng buhay ng mga tao. And Right. two, yung adaptation na na-experience namin pag nag-a-adapt kami ng shows from abroad. Kunwari, yung Mm. Secretary Kim. Ay.
So sa MMK naman, syempre ang challenge doon is ang haba ng buhay ng tao, 'di ba? So mamimili ka talaga ng Snippet. snippet kung Moments. ano yung ikukwento mo, tapos kailangan mo ifo-focus. Kasi ganun din naman sa novel eh. Kasi 'di ba ang daming pages ng what 300 pages na kwento. So pag i-adapt mo siya, kailangan mong i-focus yung story kasi yun, as in literal na i-trim down mo talaga kung saan ba tong libro. So for example, sa Janus, nung pinitch nga din namin siya, hindi namin siya pwedeng i-pitch ng, lahat ng elements ng novel kasi, ay, dahil madi-disapprove yun kasi magiging confusing at magiging info overload lang siya. Kasi yun yung challenge din nung ipipitch yung Janus. So, tukol saan ba to? Kaya pinitch namin yun. Naalala ko ang opening ba nun, para nag-present kami ng iba-ibang name. Kunyari, Hazel, chururut, Pael, Keme. Tapos parang pa-twist nun, lahat ng mga binanggit naming names, may kabayanihan silang ginawa, pero bata sila. So si Janus sila, ganun din siya. So kahit sa mura niyang edad, kailangan niyang kaharapin yung mabigat na responsibilidad na hindi unlike ng ibang bata na nag-aaral lang sila, ganyan, di ba? So ganun namin siya just mas family story kasi nga, syempre ang medium namin TV, so kailangan mas mag-appeal siya na yun nga na kung soap ba siya, may gets ba to ni Aling Bebang, ganyan. Pero Sino ang aling ng ABS? Bebang, si Aling Bebang. Bebang. Sa Tas sing sa GMA. GMA eh. Explain natin kay Rahel saka kay Lou. So What does it mean? kapag nagsusulat ang mga writers ng mga malalaking networks na to, ang tanong nila lagi is, maiintindihan ba to ni Aling Bebang? Which is Aling Bebang is the representation of the common Filipino. Metaphorical. Oh, Okay. so sa ABS, ang aling nila ay si Aling Bebang. Tapos sa GMA naman si Aling Tasing. Oo. So, magkaiba din. Tayo na magkaiba pa. So, as in lahat yun, pag mag-pitch ka, nasa isip mo na. Lalo na kapag yung librong panggagalingan mo ay niche, di ba? Kasi technically, niche din naman yung Janus. So, kailangan i-ground mo siya sa TV na maintindihan siya. Usually, pag nag-a-adapt, sa emosyon ka, Kasi yung emosyon ay universal naman, di ba? Yung experiences ni Janus, sa family niya, yun yung ginamit para i-pitch siya. Parang ganun. So, kumbaga, mas secondary yung supernatural, yung game, parang ganun. Pero, ito yung time ng pre-pandemic era at pre-tanggal ng franchise. Kasi ngayon, iba na yung focus ng ABS. Right. Yes. Kumbaga, hindi na lang si Aling Bebang yung Actually, sinaservice ng ABS Now. Kasi Correct. alam namin na kahit si Aling Bebang ay nanonood ng Netflix. So, lumalaki na yung influences ng audiences natin. So, ngayon, mas may leeway na mag-pitch na out of the box. Tsaka, yun nga, dahil global na, kakalaban mo na yung mga kasabay mo sa Netflix, kasabay mo sa Prime, kasabay mo sa HBO, sa View, ganun. So, ngayon, yun na yung challenge din namin. Parang ganun. Na hindi na lang si Aling Bebang yung ipiplease. Right. Ipiplease mo na din pati si Marichu. Tara yun si Marichu. Gusto ko bumalik sa MMK. What MMK episode yung nasulat mo na pinaka-paborito mo? Feeling ko yung Starbucks Lovers. Ganda yun. France. Witty. Maganda yun. Yung true Kasi, story. syempre, malapit sa puso, as a member of LGBT community. Tapos kasi natakal din dun yung gay marriage. Kasi nagpakasal sila eh. Kasi dream talaga nung isang character na makasal, andito siya sa Pilipinas. Paano? So, at least nakuha niya yung happy ending niya. Hindi man dito. Pero, di ba, naging masaya pa din siya na pinagkakait sa maraming LGBTQ. So, kaya ko siya gusto. Kasi syempre, yun. Bihira din kasi yung LGBTQ, alam naman natin yung representation sa mainstream natin, di ba? Na, syempre iba na ngayon. Malayo na, pero malayo pa din. So, kapag nabigyan ka ng chance magsulat, lalo na sa mainstream, masaya. Kasi usually yung representation ng LGBTQ sa media, lalo na nga sa mainstream, ay stereotype na sidekick or laging patawa lang. So, in fairness actually sa MMK, sila yung nag-feature ng mga characters na, dahil totoong tao yung pinanggalingan, kumbaga mas complex. Kumbaga hindi stereotype, syempre yung pagkakaportray kasi totoong tao siya. At yung MMK actually, yung consistent na ganun kahit noon pa, na yung mga edgier na stories, mas mapapanood sa MMK. Kasi nga, mas na-feature sila ng LGBTQ stories na hindi for comedy sake lang, mas may lalim, mas may depth yung mga topics na pinag-uusapan. Dati nag-feature nga sila ng HIV, mga ganon. Yun, kaya ako siya favorite. What's your most favorite MMK episode? Not necessarily ikaw nagsulat. Sige, kayo din, Hez, Lou. Sige, may naalala ako. Ako yung Judy Ann, na sinapian siya. Again, mahilig kasi ako sa horror eh. Kaya sobrang nagmark ka sa akin yung Judy Ann episode na horror na sinasapian siya. So, syempre nakakatakot kasi nakaka-add ng
fear factor, yung alam mong galing siya sa totoong buhay, di ba? So, mas nakakakilabot siya. Tsaka, ang dami pala. Yung nag-period sila, si Cherry Payat, yung bida, tsaka si Jiro Manyo. Nakalimutan ko na yung story, pero nag-mark siya sa akin kasi syempre period. Ikaw, Lou. Ako naman yung kay Gina Pareño, yung may mga anak siya na may mental problems. Grabe yun. Ganda. Like, bata ako parang Grabe. umiyak ako kahit hindi talaga umiyak na tao dahil parang ang sakit nung Ganda. naranasan niya. Yung lahat ng anak niya nabaliw ata. Sina Oo. Jong din ata yun. Totoo. Tapos yung, masingit lang, sorry, bago ka sumagot, Hes. Ang okay din dyan, yung public service part ng MMK ay na-test din dun sa episode na kinukwento ni Lou. Kasi after nun, dumagsa yung tulong True. doon sa totoong tao na pinaportray ni Miss Gina Pareño. As in, tinulungan talaga siya ng mga tao. Kasi nga, diba, ang lala nung pinagdaanan niya. Mhm. Yun. So, kaya yun True. din ang okay sa MMK kasi may public service part din sila. I grew up na may neighbor kami na kinulong siya dahil may mental problem siya. So nakalagay lang siya sa cage kahit matanda na siya. So parang nakita ko yun sa TV tapos ginagawa talaga yun ng tao tapos mali talaga yung kinukulong, parang dapat mo na siyang ilagay sa mental facility if kaya nyo or something like that. Kasi inhumane talaga yung kinukulong yung mga may mental problems. Of course. So kaya favorite ko talaga yun. Ikaw, Hez, what's your most favorite MMK episode? Sa akin dalawa, yung isa nung bata ko, parang horror story din siya. Mayroong era na kapag November, October, may horror special sila. So ako takot na takot, pero papanood ko, parang nasa sila, napunta sila sa haunted house. Pero hindi nila alam na haunted. Basta may aswang. Something with aswang. Yun. Tapos yung isa naman, naalala ko to, ito yung magkapatid na sila Raver. Sino yung kapatid ni Raver? Rojun. Si Rojun, silang dalawa. Tapos anak sila ni Maricel Soriano ata. Tapos pareho silang namatay. Pero same sila na nagkaroon ng cancer. Umiyak ako lalo sa nanay kasi kakamatay lang ng isa naman tinamaan din ng isa pang sakit. Oo. Alala ko yan. 'Di ba? So, tama ba? Cancer ba yun? Or parang brain cancer or something. Basta masakit yung ulo. Tapos Nakakaiyak. parang, Oo. Tapos magkasunod Diyos ko, halos, magkasunod diba? halos. Tapos parang Nakakaiyak yan. yung nanay, anong gagawin ko? Parang sunod-sunod sila. Ako, I have two. Syempre, the very iconic episode of Vilma Maha. Yes, regalo episode. And feeling ko, this is an underrated MMK episode na sobrang ganda. Another Gina Pareño episode with Ketchup Eusebio. Yung ibinyahe niya yung lola or nanay niya. Tapos namatay deads na. na Oo. sa biyahe. What? Lahat nung dulo ng episode, iyak na lang ako ng iyak. Parang sa Manila pa lang, namatay na si Gina Pareño. Ang final wish niya is sa probinsya niya Malibeng. I don't remember if anak ba niya si Ketchup or apo. So, ang ginawa ni Ketchup, ibinyahe niya yung patay na katawan ni Gina Pareño. Tapos, they had to pretend na tulog lang, na, na wala, pagod lang sa biyahe. Pero, all this time, patay na talaga si Gina Pareño dun sa episode. Ayan. So, kaya sususugan ko lang yung topic kanina to ko sa inspiration sa pagsusulat. Kaya, laking inspiration sa akin ng mga kwento ng totoong tao. Kasi yan, di ba, napag-uusapan natin na tumatatak sa atin yung experiences galing sa totoong tao. Kasi minsan, hindi natin iniisip na shit, pwede palang mangyari yun sa totoong buhay. Kaya sila sobrang inspiring nangyari yung ganong klaseng kwento. Tapos kung paano sila bumangon after, yung mga ganun ba? Kaya nga may expression ng mga tao na, akala ko sa pelikula lang to nangyayari. Oo, exactly. Going back to your writing methods and writing inspirations, pag nagbabasa ka ng libro, how can you tell that this book has a cinematic appeal or a cinematic potential? Kaya pag nabasa mo, ipipitch ko to! Ganon. Or pag nagbabasa ka ba ng libro, iniisip mo na ay, parang movie, magiging maganda nagpe-play ba siya sa utak mo as sa screen? Yes. As much as possible, as much as possible, nagbabasa talaga ako, na nagsastart ako na casual reader dapat. Kasi syempre, nagbabasa naman tayo para ma-entertain, di ba? Parang, pumapasok ko lang yung pagiging screenwriter ko ay dalawa lang ang dahilan. One, sobra ako na-inspire ng book. O pangalawa, na-jar ako dun sa nababasa ko na technically yung parang nire-revise mo siya sa utak mo. Parang ganon. Actually, to be honest, lahat naman ng kwento ay cinematic, pero reserve niya ang mapakita sa screen, hindi lahat. Siguro masasabi ko, one, though mas business ito yung success, kasi syempre, di ba, kung bestseller siya, doon pa lang, alam mo na agad na kung madami na gusto nito, so imagine yung
kapag ginawa mo tong movie, ay blockbuster hit ka na agad. Pangalawa, story-wise, pag visual ba siya? Kasi di ba maraming novels ang very internal. Kumbaga yung character, sinusundan natin yung internal stories niya, tsaka yung mga Oo. pinag-iisip niya, yung kung paano niya i-process yung nangyayari sa kanya. Yun yung mga mahirap i-translate sa film. Kasi nga, internal yung pinagdadaanan, eh yung film, visual, tapos kailangan mong i-ground yung nangyayari. Right. Okay, yeah. Kumbaga, kailangan mong i-physicalize. Kuwari yung pinagdadaanan na ng bida, kailangan mong i-physicalize. So, kaya usually, plotty yung mga na-adapt sa films. Kasi nga, yung plot, mas madaling i-translate. Tapos, yung mga hinga-hinga, syempre, ilalagay mo na lang yun sa yung character. Syempre, bonus pag interesting yung character. Kasi di ba yun yung challenge sa book, kung paano mo i-condense yung nangyari sa page sa isang pelikula. Konti lang yung movies na for me, na literal na na-capture yung book. For me, yung Perks of Being a Wallflower. Ewan ko kung mag-agree ka pa as a fan. Pero for me, na-translate niya kung ano yung nabasa ko, yun yung naramdaman ko. Yes. Kasi nauna kong napanood yung movie eh. Mm. So dahil napanood ko yung movie, ay gusto kong bilhin yung book. So nung binasa ko yung book as is, kung ano yung naramdaman ko nung pinapanood ko siya, ganun din nung binabasa ko siya. I would always rally Mm. for The Perks talaga, na it's really one of the most faithful Oo, as in. adaptation. So, ang galing. As in, yun yung masasabi kong sobrang lapit. Tas, walaan. As in, wala. Wala na akong maisip na iba na kaparehas. Parang ganun. Eto na, umpisahan na natin yung mga ikaka-cancel mo. Oh my God. Oo. Branching off from your thought kanina na may mga works talaga na unadaptable or unfilmable. Are there any books na nabasa mo na you can confidently say na hindi to effective as something on the screen? Oo. Yung mga hindi ko natapos. Sorry. Kasi ang hirap, kuwari ko Philippine setting, madami. Kahit yung mga natapos ko pa. Kumbaga ito, hindi sila filmable dahil hindi sila maganda, kundi dahil walang budget or technology to adapt them. Oo, kasi yung pagiging Mm-mm. unadaptable naman ng isang written work is not Oo. necessarily because it's not a great work. Oo. Sometimes may mga external constraints talaga, like Mm-mm. budget, location, yung workforce that you need to adapt Oo. the work. Kasi naniniwala ako na lahat ng books ay pwedeng ma-adapt. Depende kasi sa taste level nung mag-a-adapt, 'di ba? May mga snobbish sa lit yung Wattpad. I'm sure may taas ang kilay. Bakit ila-adapt yung Wattpad, 'di ba? Right. Tas ang iniisip pa ng mga tao ay hindi sila professional writers, pero adaptable sila at very money makers. Sobrang hit ng Yes. Wattpad series at kudos to them. As in bongga. Di ba nakakatuwa siya actually? Kaya ako masaya na nag-adapt ng Wattpad yung mga companies sa atin dito kasi feeling ko nag-encourage din siya na mga bagong authors. Na magsulat. Oo, na magsulat, di ba? Na, tapos imagine, Wattpad author ka, tapos ma-adapt yung book mo, di ba? Ang galing, nakakatuwa. Kaya yung stand ko pa din na lahat ng kwento sa libro ay adaptable talaga. Depende na lang talaga sa situation. At yun nga, sa taste levels ng taong magbabasa. Kung bet niya o hindi. Speaking of Wattpad lang din, kasi napapansin ko sa social media or sa Reddit na may mga Pinoy talaga na pag like Wattpad yung book or yung mga sa part ng National Bookstore na yung mga SciComm, mga multi-section, parang feeling nila because they are not reading those kind of books that they are better. Na okay, ba't ganito na lang palagi yung mga nasa National Bookstore? Those books sell and meron din talagang target market. Maybe hindi lang talaga sila yung target market nun. Right. Tapos they think na parang, ew, ba't ka nagbabasa niyan? Sobrang snobbish ng iba, Totoo. no? Pero yun nga, feeling ko, tayong mga book lovers, wow, I'm sure ako personally, pinagdaanan ko din naman yan. Syempre, nung pa-cool ka pa nung bata, di ba? Na, iyo, ganyan. Pero eventually, kapag totoong lover ka ng books at literature, ay open ka sa lahat ng genre at ng anong klaseng libro pa yan. Kasi nga, ang mahalaga ay nag-encourage tayo na magbasa sa panahong madali na lang manood lang, di ba? So, kaya ang saya-saya na hanggang ngayon, may nagbabasa pa din. Yes. So, feeling ko dapat yun i-celebrate. Thank you sa Wattpad kasi nag-encourage siya ng readers. Para kasi eventually, I'm sure, gagraduate din naman sila sa ibang genre. Kung ako, di ba? Tayong lahat. May pinagdaanan din naman na may mga genre tayong favorites nung una hanggang sa eventually, nung nahili tayo sa libro, nag-broaden na yung horizons natin at nag-explore na tayo ng ibang genres, ibang authors, mas deep na book, ganyan, or kung mga award-winning to commercially successful. At okay yun kasi nadidiscover natin kung ano talaga gusto natin. Kasi di ba minsan may mga well-liked books naman na hindi natin gusto na okay lang din, na walang masama. So, yun. Kaya nga parang sana mas encouraging na lang yung mga tao kaysa sa, maging mapang mataas at laging namimintas. Charing.
At saka sa panahon ngayon, no, with the advent, Ad, with the, yung panahon ngayon ng content creation and social Mm. media, sobrang Mm-mm. nakatulong siya in discovering new books, Mm-mm. in discovering content creators na you can identify with. I enjoy this content creator kasi Mm-mm. they read romance novels. Tapos I enjoy watching their reviews about this book. So, Mm-mm. ikaw naman as a reader and as a content consumer, naapektuhan din syempre yung taste mo na, baka this Mm. time I could try to read romance books. Tapos Ah. eventually, yung dati mong ini-snub na genre, may Oo. na-enjoy mo na ngayon. Totoo, totoo. Ang saya kaya. Ang sayang maging reader now kasi minsan, natutulungan niya tayo mag-focus kasi ang dali-daling ma-distract sa mundong ito, 'di ba? Lalo na ang dami na nating kumbaga ang dami nang nag-a-assault ng senses natin. Meron na tayong Netflix, meron na tayong mga sa X, TikTok, pero kapag nagbabasa ka, iba pa rin talaga yung magic Yes. niya. Tapos Right. yun nga, Yes. nagbabalik ka sa focus. Feeling ko yun yung nami-miss out ng mga hindi nagbabasa. Parang ganon. Yung feeling na mag-focus ka ulit. At yun, yung hindi mo iniisip yung oras, basically. What's the weirdest inspiration you got? Or what's the weirdest narrative na na-pick up mo from someone or somewhere? Meron. Yung kumbaga, nangyari pala to sa totoong buhay. Parang ganon, di ba? Parang ganon. Meron ako dating gusto na i-pitch. Ano siya? Nangyari siya sa olden time story siya. Parang nalasing ata siya na Guardia Civil. Tapos, si bakla, na-orlog lang siya. Paggising niya, nasa Mexico na siya. Tapos nangyari ito nung Spanish period. So, parang may record na may isang Pilipino na nag-time travel nung Spanish era. So, yung mga gano'n, na alam mong mahirap Legit? siyang... Is this a written Yeah. account? Yeah. Narinig, Di ba? nakita ko rin, Written narinig account ko siya. yun. So, yung mga ganong klaseng stories, di ba? Ang galing. Galing. Writer ka ngayon, do you see Mm-mm. yourself working as a director and or producer in the future? Alam mo, ang dami din nagtanong pa gusto ko ba mag-direct or something. Actually, syempre gusto ko siya ma-experience para lang malaman kung gusto ko ba siya. Pero gusto ko din maging producer kasi mas powerful yung producer. Sorry. Hindi kasi ang okay sa producer, mas mapoprotektahan mo yung kwento mo. Kung writer-producer ka, mas mapoprotektahan mo yung vision mo. Kaya minsan gusto ko din ma-explore na maging writer-producer. Mas may call ka. Oo, mas may ganun call pala ka. yung producer. Akala ko siya yung Powerful budget. siya dahil. Lalo na kung magbibigay pera. Charis. Okay. Pero kung hindi, nga kasis. Charot. Siyempre, pag ikaw yung pinakamalaking budget na binigay, makikinig lahat sa'yo. Diba? Pag Ganon. amazing. So, yun yung okay yun. Kasi natutunan ko yun nga, na nag-Singapore, yung mga kasabay ko nag-pitch, usually sa kanila, ako lang yung writer lang ata nun. Either writer-director sila or writer-producer. So, tinanong ko, ano yung advantage? So, yung writer-producer, yun yung sinabi niya. Kasi minsan daw, kapag nagpipitch siya ng story sa mga producers, kumari, pag hindi daw na-gets ng producer yung pinipitch niya, nasasagasaan yung vision niya, technically. So, naisip niya, pag pinipitch niya yung concept niya, pag na-approve yung writer-producer siya, kasi nga, mas maprotektahan niya yung, May niya, say siya. yung vision Mas niya. mas Ayun, mapapalabas may niya say yung gusto siya. niya ipalabas. Oo. Yun. Kaya parang sabi, Okay. fairness Sino yan? Pa-chat ng pangalan. Ala, ano nga ba name? Hindi kami nag-add sa Facebook. Suplado pala. Charot. Kasi na-enjoy ko actually sa writing ay kapag kung paano na siya i-interpret ng ibang tao, ng artista, ng director. Yeah. Kasi doon ako na-excite na, hindi ko naisip yun. Mga ganong levels. Ay, mas napaganda pa niya. Ay, nakadagdag siya doon sa lalim ng character. Mga ganon. Yun na-enjoy ko din sa pagsusulat sa TV at sa film. Kasi nga dahil collaborative medium siya, mas napapaganda yung material. So, mas pag nakita mo na mas gumanda siya, mas nakakatuwa, kumbaga. Kasi nga, na-elevate yung mga sinulat nyo ng team, ganon. Kung magdidirect ako, feeling ko mas nakaka-pressure. Kasi nga, mas hard ako sa sarili ko, dahil hindi ako pwedeng magpa-reshoot para ayoko yung shoot ko. Dahil hindi pwedeng magpa-reshoot kasi magagalit yung producer sa may pera ka dahil gano'n. Hindi pwede. So, at least kung writer-producer ka, reshoot tayo. Tapos babantayan mo agad. Pag nagpa-reshoot ka, yung artista, attitude. O, mga ganon, di ba? So, lalo pa iisipin. Kaya feeling ko yun yung nakaka-pressure pag kung magdidirect ako someday. Kasi, shucks, paano pag may hindi ako gusto? Na-shoot ko na. Ganon. Speaking of hindi mo gusto, ano sa mga, hindi naman sa hindi gusto,
dito, ano sa mga sinulat mo or naging work mo na, yung pinaka mahirap? Yes, Nahirapan ka pinakamahirap. talaga, May oo. sagot ako. Charot. Ay, ayan. Ay, hindi. Actually, hindi naman siya controversial. Kasi, kaya siya mahirap kasi ito yung time ng pandemic. Yung Too Good To Be True, mahirap siya nung time na yon kasi one pandemic. So, ang tatawag dito? Ang daming restrictions, basically. Kasi syempre, hindi sila pwedeng mag-shoot ng dire-diretso kasi may mga, Right. di ba, may mga, ano to? May mga Quarantine. curfew, tama ba? Oo, parang ganun. Tapos may Di ba parang may rule na rin? Na Oo, parang yun, may Eddie 12 hours, Garcia, parang Lona, na kailangan. naka-bubble din kayo? Oo, tapos naka-bubble din. Tapos yung locations, limited lang. Kasi syempre, pag na-expose yung mga artista sa COVID, mas madidelay yung shoot, di ba? Yes. So, kaya siya challenging kasi nga ang dami mong iniisip na parameters. Imbis na kuwari, isipin mo na lang yung kwento, isipin mo pa yung mga restrictions, tsaka ang technical din ng Too Good kasi yung mga character, ba't naman kasi namin iniisip? Tsareng, kasi yung character na ginawa namin no, lawyer, tsaka Nurse ata. nurse. Tapos Netflix siya umeeres. Big deal kasi sa amin yung, di ba, ang dami nagva-viral na. Good job kayo. Kunwari, Actually, good job kayo dun sa nurse. Yung nakatch niya yung kasi stroke. nga. Tama yun. Tama yung... Yes. Ito ba yung lolo, sir? Yes, yun Yes. Okay. Oo. So, yung mga technical stuff ng characters namin, dapat realistic sila kasi nga ayaw namin mabash. Tapos at the same time, doon umaangat yung character, di ba? Yung kuwari, husay niya, yung galing niya. So, dapat perfect yung research. Sabay pa kasi, ba't ba medical tsaka law? Sabay sa isang show. So, ang dugo-dugo ng research ng Too Good To Be True. Kasi yung character naman ni Daniel doon, gustong mag-law. So, kailangan yung kinukuda niya doon, di ba? Pag napanood ng lawyer, hindi tumaas yung kilay niya, hindi siya mag-cringe or something. Kasi lagi naman sinasabi, pwedeng excuse creative license. Parang sa amin, kapag technical yung trabaho, hindi pwedeng creative license lang kasi nawawala yung pagiging makatotohanan. Yung pagiging makatotohanan ng characters, di ba? Tsaka, yun na rin yung chance mo mag-educate ng mga tao kasi Right. And people are more critical now. Oo. Diba? When they see Exactly. something wrong, Oo. point out agad yan. At saka buhay kasi yung involved yung profession na yon. So kung mali yung ginawa ng character namin as in-apply siya sa buong buhay at namatay yun, di ba? Kasalanan namin. At kaya worth it yung hirap at pagod sa Too Good To Be True. Kasi meron nun na dahil sa Too Good To Be True, naligtas niya yung tatay niya. Di ba ang galing? Wow. Yun yung minsan nakakapagod. I remember that news. Tsare, may isipin mo yung effect nung yun nga, parang suddenly dahil sa show nyo, may taong na-save yung mahal niya sa buhay. Kasi yun, napanood niya yun yung stroke. Kasi na-figure out niya na dahil napanood niya sa Too Good To Be True, yung character ni Catherine na-figure out ni Catherine na magkaka-stroke si Lolo Sir. In-apply niya yung learning na yun dun sa tatay ba niya? O dun sa, basta sa loved one niya. So, yun, nakaka-happy na, okay, meron palang saysay yung Charing, meron pa lang, yun yung effect na ganun, na minsan, di ba, hindi mo nakikita, pero ang galing, na nakaka-happy, na ganun pala yung effect niya. Gusto ko yung sagot ni Jmar kanina about yung sa tanong ni Luis, if you'd like to direct. Ang sagot mo was, you'd like to experience it first for you to know kung gusto mo ba siya. Connecting that to reading, it's just like reading a book. Before you say na ayaw mo ng ganitong genre, or ayaw mo ng ganitong, sa author na to, why don't you read it first? Diba? Then, dun ka makaka-form ng opinion mo about it. Okay, just some quick fire questions. Kumbaga, sa mundo ni Tito Boy, ano tawag sa segment niyang yun? Fast talk. Fast talk. Tayo, quick fire naman tayo with Chef Rosebud Benitez. Tama, favorite ko yun. Ano mga reference, pero favorite ko yun. QTV. Tamaan. Of course. Okay, JMR, hardback or paperback? Paperback. Mas prefer mo magbasa sa paperback. Kung magbabasa ka ng hardback, do you remove the jacket or no? Remove. Hassle kayo. Sabi ni Lu, hindi raw. Gusto niya nakasuot pa rin yung jacket. Tatanggalin ko yung jacket ng hardback. Tsare! Kontrabida na talaga. Safety. Second hand or brand new? Second hand. Gusto ko yung nostalgia, tsaka amoy. Tsaka mas mura. Yes or no to audiobooks? Yes. Do you cover buy? Ano ibig sabihin nun? Just based on the cover, bumibili ka ba ng libro? Oo. What's a good book with a bad cover? Shucks, ang hirap naman. Meron ba? Wala ko maisip. Ano? Good book with a bad cover? Yes. Yung Migration. Ay, ang galing mo. Actually, Talaga? no. You didn't like that cover? I liked it. Parang I don't like the cover. Boring yung cover. Gusto ko yung simplicity niya. Kaya nga, ako 199 nag-match naman na sa lang. effect.
Pero gets ko yung sinasabi nila na, pwede naman. Kasi ang ganda-ganda nung book. Pero ako nga, to be fair, ako, agree din ako kay Pael, parang yung simplicity niya, feeling ko nag-match. Kumbaga nakabawas sa, expectations mo. Mm. Ay, ang ganda-ganda pala niya. Pero gets ko yung pino-point out ni Nalu na hindi yun, yung magandang libro pero sucks na cover. On Parang top of perfect. your head, first book you ever read? Headless Cupid by Sylvia Caitley Snyder. Tas children's book siya na, wala niyo kung saan, Headless Cupid. Parang siya, basta yung sa mga hagdan, di ba sa abroad, may design yung mga nasa baba ng hagdan na Okay, parang yun, tas Cupid siya na walang ulo, gano'n. Oh. Tas yun. Anong genre yan? Parang yun, mystery. Murder. Mystery. Yun agad. Horror, Sabak ganon. agad. Kaya ako siya naalala. Pero syempre, feeling ko hindi yun yung una. Pero baka yun yung tamang sagot sa unang nag-spark sa akin na magbasa ng malala. Kasi grade school pa ako noon. Tapos after nun, tumatambay na ako sa grade school library namin. Pero yung comics. Ay, ang social. May library sa grade school. Yeah. Saan ka na grade school? Sa Cabanatuan Poveda? City. Poveda? Yes, Poveda, Cabanatuan. Pero sa Cabanatuan. Okay, last book you finished na hindi from our book club. Hala, ano yung huli kong 13. 13. Last book you bought. Yung Mars May Zombie. okay. Hindi, meron. Kay Chuck Berry Pascual? Oo, pero hindi pala yung last. Reproduction yung title. Local, yun yung local pangit author na. to? Pero feeling ko, di ko kasi babasa, pero hindi maganda yung cover niya. Yung blurb yung nagpabili sa akin, hindi yung cover. So, pwede yun yung sagot ko. Pag after ko basahin, babalikan ko kayo. Baka pwede yun yung sagot ko sa good story, pero pangit na Charis, cover. Ultimately, what's your favorite genre? I hate you guys. One lang. Book. Horror. Pero hindi kasi hindi yun. Alam ko na, Philippine literature. Okay. Yun yung mas tama. Okay. Kasi tama. yung mga books ko, na mas, yun. Ang dami paliwanag, pero mas Philippine lit yung favorite genre. Okay. So guys, let's read Filipino literature. Yes. Last question from our quickfire set. Ito hindi ko pa natatanong si RJ at si Hez and si Lou. But who is your fictional boyfriend? Siyempre kay Lou, fictional girlfriend. Fictional boyfriend ko. Naiinis ako sa mga ganyan tanong. Charis. Madami ba? Marami sila sa puso mo. Oo, Charis. Ang hirap. Pero siguro, iisipin ko, ang fictional boyfriend ko. Ang una ko naisip, dahil 13 siguro yung topic niya. Alam niyo ba yung mga kambal doon? Si Crispin at si Basilio. Yes. Pare, kambal. I'm sorry, kambal ang jowa. Dalawa agad. Isa sa kanila. Ikaw, Hez, sinong fictional boyfriend mo? On top of my head, yung sa The Fault in Our Stars, I deserve. Si Augustus Waters. Ikaw, Lou, who's your fictional girlfriend? Si Hermione. I deserve. Ikaw pa, El, ikaw. Si Percy, pero dito na sa adult era na niya. Okay. Anyway, thank you so much, Jaymar. Thank you, Jaymar. Thank you, Sobrang guys. nagtututunan Super today. fun. May quiz. Thank you, guys. Yes, and we hope to see you again sa isa pang episode ng The yung Book Bank Club. morality emerald. Charing! Yeah. And for sure, this episode, may enjoy to ng mga makakapakinig kasi maraming silang mapupulot na aral. Agree. Like si Aling Bebang, Aling Tasing, Hand to Mouth, mga ganyan. Kasi very parang for me, yung work sa media is very mystified. People are interested to know what's happening behind the camera. Yung mga back-end support na dami pa nangyayari. Kasi kami, viewers lang kami, so nakikita namin yung end product. Pero yung paggawa, kagulo na pala kayo dyan. Again, thank you so much, guys, Thank you, guys, for listening to the episode. And please subscribe to our podcast on Spotify. That's The Book Bank Club. On YouTube, that's also The Book Bank Club. And we are also on Instagram at The Book Bank Club. You may follow me on my Bookstagram at RapRapReads. My TikTok, Onin Luis. And my IG as Belief, triple I. Ikaw, ma'am. IG Saan ka nila ko- pwedeng i-follow? Sa aking IG at Jmar S. Castro. Wow, professional. Kumbaga, kung ang walang kwentang podcast ay may Jairo Aguinaldo, Wow! ang The Book Bank Club ay may Jaymar Castro. Grabe. Hi, Jairo! Hello po, Sir Jairo. Thank you so much again. This is The Book Bank Club. Bye!